Magandang umaga mga kapwa ko maghahalaman. Nandito tayo ngayon sa farm natin dito sa Quezon Province. Nandito tayo sa loob ng ating greenhouse. Ayan, makikita nyo ang ating mga tanim na celery. Tapos ito sa kabila, mga tanim natin ng mga lettuce. So ngayon, papakita ko sa inyo yung ating mga tanim, yung mga nilipat natin ng mga repolyo, tsaka Brussels sprouts doon sa ating plant box, pati na rin yung nilipat ko doon ng mga bok choy. Sana mabuhay kasi sobrang init ngayon. Tsaka papakita ko rin sa inyo ngayon yung ating yung ginawa ko nung nakaraan na mini greenhouse. Kumbaga napakaliit lang niya, pinaglagyan ko lang siya ng mga bagong punla natin. So papakita ko sa inyo yun mamaya. Mga ka-farmer, ito yung ating mga punla na yan na lettuce. Tapos ito yung ating celery, sumibol na. Tapos ito, meron din tayo ditong strawberry pero hindi pa sumisibol. Saka ito, iba ba natin punla, mga celery din yan. Tapos mga broccoli, bok choy, mga repolyo. Yan din yung ating mga tanim ngayon. Tapos ito yung ating mga planong i-bonsai. Aratilis, itong bougainvillea, ito malunggay. Tapos itong mga balete. So ito naman yung ating greenhouse, yung ating mga tanim na lettuce dito. Ayan, mamaya lilipat na natin yung punla para malagyan na natin itong bakanting mga tubo sa ilalim. Kasi itong yung mga matatanda ng lettuce natin, mga nangamatay na. So kukunin na lang natin yung baka basong pinagtaniman para ma-recycle natin. So ito rin yung ating mga celery. Babango pa rin ng ating mga celery ngayon. Kaya pangunguhanan pa rin natin sila ng mga dahon. So dito naman sa labas, ito yung ating plant box. Ayan, makikita nyo. Ito yung mga tanim natin, medyo lumalaki-laki na. Yung mga repolyo yan. Ito. Tapos ito sa gitna, yung ginawa ko na nilagyan ko ng mga bok choy. Tapos yun, yung mga repolyo din yan. Sana yung lumaki. Ayan sila. Mamaya didilagyan natin kasi sobrang init kaya kailangan nila talaga ng suporta ng tubig. Tapos ito yung ginawa natin na yung mini greenhouse natin, mukhang tangkal ng manok. Ito, nilagyan ko ng net sa una para kumbaga hindi napapasok ng insekto. Ayun sa loob yung ating mga tanim. Madali lang naman buksan to. Kumbaga, iangat lang natin dito sa ilalim. Yan, tapos iangat na. Ayun, so yung ating mga tanim. Repolyo yan, tsaka broccoli yung iba. Titignan natin kung lalaki sila dito nang hindi sila na-insekto. Kaya balot na balot naman yan ng net. Nakapaikot lahat yan. So titignan lang natin kung magkakaigi tayo dyan. So wala ka lang natin takpan muna ito. Para kumbaga hindi sila napapasok ng insekto. Tapos nagkaroon tayo ng sili dito. Namunga yung sili natin. Yun, doon sa ilalim. Namunga. Yung mga sili, naantay lang natin mahinog. Sa sobrang init kasi ngayon, talagang nahihirapang lumaki yung ating mga halaman. So yan yung ginawa natin ng mini greenhouse. Mukhang sulit naman. Hindi ko pa lang nasusubukan sa tag-ulan. Titignan natin kung kumbaga kung magkakaigisa sa ulan. So yun mga ka-farmer, magdidilig lang muna tayo ngayon ng ating mga tanim. Kasi sobrang init. Tapos pagka nadilagyan natin, mamayang hapon babalik tayo dito para magdilig ulit. So check din natin yung ating mga pwedeng ayusin. Ngayon medyo umiinit na. Pagkatapos ko magdilig dito, maglilipat na lang ako ng mga punla natin na lettuce para mamayang hapon mailagay na natin siya doon sa ating greenhouse.
lumalaki na rin kasi yung ating punla, baka abutin ng magsalasalabid yung kanilang mga ugat. Kaya dapat mailipat na natin. So, magdidilig muna ako ngayon. Wala yung aking pamangkin at nagsiswimming. So, ako muna ngayon. Kaya, yun, samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, nakapagdilig na tayo. Ayun, ang ating mustasa. Medyo mainit na rin ngayon, kaya papasok na tayo dun sa loob at doon tayo maglilipat ng mga punla natin na lettuce. Para mamayang hapon, pag medyo malilom na, tsaka natin siya lilipat dito sa ating greenhouse. So, samahan niyo ako. Kumusta mga ka-farmer? Magandang hapon sa inyo. Bumalik na tayo dito sa ating mini farm. Sa ngayon, magdidilig ulit tayo ng halaman natin kasi sobrang init. Tuyo-tuyo na uli yung ating diniligan kanina. Kaya dapat talaga alaga sa tubig ngayong summer ang ating mga halaman kasi talagang yun ang number 1 na cause ng pagkamatay nila. Kaya dapat talaga umaga hapon dinidiligan natin. So, magdidilig ulit tayo ngayon. Samahan niyo ako. So yun mga ka-farmer, tapos na tayo magdilig. Ayun, nadiligan na natin yung ating mga repolyo, tsaka yung Brussels sprouts, pati bok choy. Ngayon, papakita ko lang yung ating mga tanim ulit. Para kung baga, makita natin yung progress ng ating mga tanim. So, samahan niyo ako. So, ito yung ating plant box na diniligan natin. Yung mga tanim natin dyan, maliliit pa. Mga repolyo, bok choy itong nasa gitna, na maliliit. Tapos mga Brussels sprouts yung nasa dulo. So, ito rin yung ating mga tanim sa loob, mga bobonsai natin. Tsaka yung mga punla natin. Yun. Kinuha ko kanina yung punla nating lettuce at ililipat ko ngayong gabi. Nagpakulo lang ako ng coco peat para kumbaga ma-disinfect yung ating coco peat. So yun din. Ito rin yung ating mga lettuce na dadagdagan natin. So ipapakita ko rin sa inyo yung ating kalabasa. Ito, laki na ng puno. Yung ating kalabasa. Ayan, umakyat na hanggang sa itaas. At sa wakas, namumunga na. Sana magtuloy-tuloy. Kasi may nakita na ako na buko ng bulaklak. Ayun. Meron ng isa. Tapos, meron na rin dito. Sa kabila. Sana lang magtuloy-tuloy. Kasi sapul talaga. Hindi kami nakakapagpabunga ng kalabasa dito. Sana magtuloy na itong isang to. Tapos ito yung ating sa ginawa nating mini greenhouse. Ayan. Madami yan sila. Sana lumaki din para kumbaga magtuloy-tuloy yung ating progress dito. Tapos ito din. Malalaki na rin ang ating carrots. Hindi ko alam kung pwede pa ito kasi tagal na nito masyado. Pero inayaan ko lang silang tumuloy dyan ng paglaki. Siguro pabubungahin na lang natin ito para kumbaga mapakanabangan natin yung buto. So yun mga ka-farmer, tapos na tayong magdilig dito sa ating farm. Ngayong gabi maglilipat ako nung mga punla natin na lettuce para mailipat natin dito sa greenhouse. So hindi ko na ipapakita sa video yun kasi same process lang naman yung ginagawa natin.
Kaya, kumbaga, hindi na kailangan ipakita. So, ipapakita ko na lang kapag nailipat na doon sa mismong greenhouse. So, yun lamang muna ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.